Ngayon po ay buksan natin ang ating Bible sa Roman chapter 13. So ito po yung maging tema natin. Kaya lang po, babasahin ko po yung mula sa verse 8, Roma 13, verse 8 hanggang 14. Ayan po. Kung nariyan na kayo, so sundan po niyo ako. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, malibang magmahalan sa isa't isa, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay ang nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauwi sa lahat ng isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang paglilingkod sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit na ang liwanag, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Sa ibang salin po yan sa salitang Grego, ibaksin natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot natin ang baluti ng kaliwanagan. Mamuhay tayo, verse 13, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin. Ayan po, huwag gugulin. Sa ibang salin po yan, huwag po tayong, sabi nga po ay ilaan. Ayan po, huwag tayong, sabi nga, lumayo na po tayo. Ayan po. Sabi doon, mamuhay tayo at sa liwanag at huwag gugulin ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan, at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata. Ayan po, sa iba po ay isuot ninyo si Jesus Christ sa inyong buhay. Sa alitan at inggitan, ay sabi ito, gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata at hubag ninyo ang pagbigyan ang laman upang masunod ang mga huli-hilig nito. So, tingnan po nyo, doon tayo tututok sa verse 11 hanggang 14. So, yun po yung ating pag-uusapan. So, yung ating pong title ay The End is Near. Malapit na ang huling panahon. Ayan po. Okay, tayo muna po ay yumako at tayo manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Salamat po sapagkat alam po natin na ang iyong mga salita ay tunay na nangyayari. Bagamat sinasabi naming malapit na ang huling panahon, pero hindi po kami ang nasusunod, kundi ikaw ang nasusunod at ikaw ang natakda ng lahat ng oras. Ikaw ang nakakaalam ng lahat na mangyayari sa amin. Lamang, Panginoon, ipinaalala mo sa amin na talagang malapit na. Ang sinabing malapit na ay talagang magaganap. At ngayon ay nagaganap na ang mga palatandaan tulad ng yung nasulat sa iyong salita. Ang manangyayari sa Israel, hindi lamang po yung giyera, hindi lang po yung banta ng kagutuman o kahirapan sa mundo, bagkus, Panginoon, nakatutok ang lahat ng bagay sa bayang Israel. Kaya, O Diyos, maraming salamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Dalayan po namin, Panginoon, na tulungan mo kaming maunawaan na sa ganitong panahon, O Diyos, na nadama namin na kami nasa huling panahon na, payaan mong magising kami sa katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon. Ama, maging ako na yung lingkod, turuan mo rin po ako. Bigyan mo ako ng tamang kaisipan, tamang puso at tamang panalita. At bigyan mo kami ng karunungan, O Diyos. Ang bawat isa sa amin ay mapuno ng iyong karunungan. Tulungan mo kami at basbasan, samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Ama, maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Muli nga po palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yung Diyos na buhay po. Amen. Hallelujah. Amen.
Okay, kala ko dalawa yung mic ko. Okay. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay, okay, ang sinabi ko po sa inyo na lahat po ay magmumula, yung palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. 1948 po, kaya nga po napakalaga yung meron po tayong nalalaman sa kasaysayan. Bakit po, hanggang sa ngayon po ay nakatutok po ang marami, lalo na po ang naniniwala kay sa Biblia, maging doon sa naniniwala lang sa Old Testament. Ano po? Kasi maraming naniniwala sa Old Testament lang, hindi kay Jesus Christ. Pero nakatutok po ang lahat sa mangyayari sa Israel. Pero tayo pong naniniwala sa Biblia, ang sabi po sa Bible, tayo po ay nasa liwanag. Gising. Sabi nga ang katabi mo, gising ka ba talaga? Baka natutulog yan, baka may nakaganyan lang yan, baka may naghihilik na, no? Gaganyanin mo, no? Sabihin mo sa katabi mo nga, huwag ka matutulog, ha? Nagsasalita si pastor, makinig ka muna. Ayan. Okay. Napakahalaga po kasi yung gising tayo, ano po? Pwede naman siguro yung nakapikit pero gising ka, di ba? Kasi puyat Kasi nangyari po sa akin yan Kaya lang, pinipili ko talaga, sabi ko, ginaganon ko na lang yung pilik mata ko. Kaya, pag gumano si pastor, kasi nakaganon na mata ko. Diba? Pero may tukod. Kasi po, lagi po akong panggabi. Pero hindi po ako lumiliban sa pananambahan. Pinipilit ko na ako yung nasa loob ng kapilya araw ng pananambahan. Kasi po ay Sabado po, lagi po akong panggabi noon, tapos foreman pa ako. Siyempre, pag foreman, laging nahuli. Kasi nagre-report pa, nagkagawa ka pa ng maraming papel na gagawin. So, bago ka umuwi. So, hindi ka gaya ng magagawa. Pagkatapos, uwi ka agad, di ba? So, hindi po. Kaya, lagi puyat. Ano po? Pero, mga kapatid, pinasabi ko lang po ito kasi napakalaga yung pagiging gising. Yung sinasabing pagiging gising, ikaw po ay laging nauuhaw, naghahanap ng katotohanan para sa Panginoon. At hindi naman po nasayang po yung mga bagay na ginagawa ko. Kasi po, ito po yung nangyari sa akin. Marami po akong dating kinakatakutan, pero nung bandang huli, isa na lang kinakatakutan ko. Yung magkasala sa Diyos. Amen. Yung malayo sa Diyos. Yun na lang po kinakatakutan ko. Kasi sa dami po ng naranasan ko sa buhay, ay hindi ko masasabing parang dala na ako, hindi po. Dahil napakahirap. Napakahirap maghanap ng kapayapaan sa barkada, sa ibang tao. Mahirap maghanap ng kaliwanagan sa kaisipan lang ng tao, sa payo ng tao. Kasi sa dami ng napuntahan ko, sa dami rin ng karanasan ko at ginawa ko, tumulong ako sa kapwa ko, gumawa ko ng mabuti, pero kulang pa rin. Pero nung makilala ko si Jesus Christ, marami kong nagawang mabuti. Bakit po? Kasi nung araw ay sumasama ako sa nanggagamot, tumutulong kami, namimigay kami. So marami kong barkada. So ako man sa sarili ko, kahit barkada ko, kaya kung tawagin ako, ay Father Ray. Sabi ko po ngayon, ay tawagin niyo ako, hindi na Father Ray, kundi Brother Ray. Yan, brother na lang. So kasi po, hindi naman pwede tayo maging ama. Sabi nga sa Bible, bawal tawagin ang ama dito sa lupa. Maliban na lang yung ama mo sa laman. Siyempre, kung ang tawag may amang, di ba? Kami inang, tatay, daddy, father, di ba? So, yun po, papa, yan, mama, meron ka yan. So, hindi po masama yun. Kaya lang, yung tumawag ka ng father, ama, sa isang tao na hindi man kaano-ano, ay yan po yung pinagbabawal sa salita ng Diyos. Isa lang po ang ama natin, nasa langit, ama ng lahat ng tao. Kaya lang po ay maraming tao mapapahamak dahil nga po nalayo dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, pag malapit na malapit na ang paghuhukom o malapit na ang huling panahon, sana po tayo po nagbabasa ng Bible ay matuwa. Hindi po yung matakot. Sabihin mo nga sa katabi mo, natatakot ka ba sa huling panahon, sa paghuhukom? Ayan. Pag natatakot ka, ang ibig sabihin, kulang ka pa sa kaalaman. Hindi yung panaintindihan. Pagdating ng paghuhukom, paghihiwalay ito ng tupa at saka ng kambing, tama? Basahin niyo yung Matthew 25, di ba? Pag sa paghuhukom, ang sabihin, kasama ka ba na papunta sa impyerno? Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka ba sa impyerno? O sa langit?
Alam niyo, hindi po ito yung parang biro lang na hindi po. Dapat po sigurado ka. Mahirap kung ikaw po yung negosyante, mahirap kang maging magtagumpay kapag ang produkto mo o yung mga ginagawa mo ay hindi ka kumpiyansya o hindi ka po tiwala, hindi ka po talaga 100% naniniwala sa produkto mo, naniniwala sa ginagawa mo. So nandaraya ka pala. Hindi ka po unlad doon. Kasi babalikan ka po niyan. Munlad ka man yan, hindi ka magiging maginhawa. Kasi ang kaginawahan po hindi lang sa pera. Yung pong maginhawa ka, marami kang pera, may kapayapaan ka pa. Hindi ba meron tayong politiko ngayon, di ba? Pinag-uusapan na ang anak nga niya. Di ba napakayaman po nila? Doon po sa lugar nila napakayaman yun. Kasi po, isa po yung pisang buho ko, manugang po noon. Pisang buho ko po, manugang, kaya lang malayo ng kamag-anak. Naging tauhan po yun doon sa lupain na yun, hanggang ngayon. Opo, pisang buho ko. Kaya mayaman po yun, malaking lupain. Hindi lang po lupain, bundok, mga asyenda. Kaya merong mga, pero makita mo yun, di ba ngayon, highlight po sa balita, di ba? Kaya nga mga kapatid, titinan po nyo, isipin po nyo, hindi pala sapat yung mapakayaman para malayo sa bisyo. Tama? Kaya nga, maging eye-opener natin yan na minsan gusto natin, yumaman, anak siya ng mayamang tao, nainggit tayo, mayaman siya, ang dami niyang pera, ang dami niyang naabot, nainggit tayo. Alam po niyan, naitpitan ng laman. Kaya sa huling panahon, dapat maging gising po tayo. Kasi po, ang sabi po dito sa ating pag-aaral, una, 1948, sabi nga po sa inyo, naging isang bansa ang Israel. At yung po yung tawag doon ay yung Aliyah. Yung unang, ang ibig sabihin po ng Aliyah ay ang pagbabalik ng mga Hudyo o ng mga Israelita sa Jerusalem. The return of Israelite to the Jerusalem. Paghahanda ng Third Temple. Alam po ba ngayon, opo, sa balita po ngayon, ang pinag-uusapan po ng mga Hudyo po ngayon ay yung pagtatayo ng pangatlong templo na pagsusunugan ng handog, yung mga baka. At ito po ang tingnan po nyo, nabalita po ito kahit po sa atin, di ba, sa 24 oras, sorry po, Tagalog nga pala yun eh. Sorry, thank you sister. Ini-English ko, di ba? 24 nga pala yan. Doon po sa balita. Di ba nabalita yan? Dumating na sa Israel yung ilang baka po yung dumating, di ba? Baka na kulay pula na gagamitin ng Israel sa paghahandog sa Diyos. Tingnan po nyo ha. Na-highlight po yun. Pero minsan, hindi po natin yan nakikita. Nakikita natin, nangyayari sa atin, nangyayari sa sarili ko, kulang pa ako, ganito. Minsan naka-centered po tayo sa sarili. At minsan yung kahit na nangyayari sa bayan, sa bansa, may nangyayari pang ganun, hindi ko alam. Buti pa si pastor alam. Pero hindi po kaya ko naalaman dahil sa balita. Tapos nakita ko sa TV. Hindi naman po tayo, mahirap naman magpabalita ng mga fake news. Bawal po yun. Kaya sana patawarin tayo ng Diyos. Kaya lang po, kaya natin sinabi po yun, kasi po, para makita po natin na meron po talagang bagay na may kakulangan ng tao at hindi po makukontento ang tao dahil lang sa pera, dahil sa karanyaan, dahil sa katanyagan, hindi po. Hindi po makukontento ang tao. Kaya nga sabi ng aklat ng mga ngaral, kasi pag walang Diyos, walang kasiyahan ang tao. Kung walang Diyos, walang kasiyahan ng tao. Kaya mga kapatid, masarap ang may Diyos. Sabihin sa katabi mo, masarap ang may Diyos. Sino ang Diyos mo? Ayan, tanong doon. Sa Bible may tinuturo, merong, sabi nga, wag maging Diyos mo ang kayamanan. At maging sarili mo, wag mong jojosin ang sarili mo. Yung ikaw na susunod, yung self-seeking, hinahanap yung sarili mo, mapaghanap ka, ikaw na yon. Hindi na ang Diyos at hindi ka marunong umibig at wala kang ginagawa sa utos ng Diyos, ni wala kang hakbang at walang nabubuo sa puso mo, so hindi po yon sa Diyos. Ang sa Diyos po, lagi pong may pagmamalasakit, may pag-ibig, may pasanin, may pagtulong.
Puro po kabutihan. Kaya lang, hindi naman po tayo 100% kasi po nasa katawan tao pa tayo. Kaya napakalaga po ngayon yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya una, ayan po, ang sabi po dito ay malapit na dumating, sabi nga, sorry po. The end is near. Una, sabi po doon sa teksto po natin, sa verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit ng dumiwanag. Sa ibang salin po yan ay bukang liwayway. Kaya nilagay po dito, down is coming near. Down, yung pong pagbubukan liwayway. Malapit na ang pagbubukan liwayway. So, hindi po ba pagka malapit ng magmadaling araw, ano po ang ginagawa natin? Yung po sa mga masisipag na tao at saka mga responsableng tao, katulad ng panahon namin. Pero hindi ko po sinasabing buti pa ng panahon namin, hindi po. Kasi iba na panahon ngayon eh. Pero kakwento ko na lang yung panahon namin. Pag sinabing ikaw ay nagising ng alas 6, sasabihin ng matatanda, kahit na tayo ng manok, wala kang makukuha. Ano po ang ibig sabihin noon? Shortcut noon, hindi ka unlad. Diba? Hindi ka anseso. Kasi kung gumising ka alas 11, alas 10, nung panahon namin, kaya lang, hindi na pwede, hindi na, iba na Ayoko yung gamitin na iba yung panahon namin. Kundi, iba yung panahon nyo ngayon, pag-aralan natin paano. Paano natin i-apply yun? Di ba? Yung kasabihan ng matatanda. Kasi nakakatulong po yan. Alam po ba nyo, meron po akong nakita, isang pamilya, talagang totally yung mga anak niya. Pagdating ng alas 4, diba, magliliwanag na yan. Kailangan sila ay gising na. Kasi may alaga silang baka, may alaga silang kabakayo, meron silang bukid. Kailangan sila, may nagsasakate. Alam ba yung sasakate? Kumukuha ng damo para pakainin ang kabayo at saka baka. Ang dami nilang baka. Pag sila ay nagsakate, kumakalit ng, hindi nyo alam sakate. Kaya nga, gawin natin itong ayun. Kumakarit ng damo. Hindi lang po konti, kundi kailangan mapuno yung kanilang kartela. Alam niyo yung kartela? Hindi nila alam kartela. Kasi wala na ngayon. Yung hinihila ng kabayo. Ang hirap talaga ng mga generation ngayon. Maganda yan. Yeah, maganda yan. Kaya yung mga palaro natin yan. Ano yung kartela? Hindi kartela. Siguro yung nandiyan sa pintuan. Hindi pala yun, doormat pala yun. Okay. Kaya nga minsan, napakahirap. Kaya hindi na magkaintindihan ngayon yung matatanda at saka kabataan. Pero mapakaganda, makinig kayo sa matatanda. May matututuhan kayo. Amen? At least, hindi naman natin maibibalik yung dati. Mahirap na. Pero, ang bagay na maganda makita natin ngayon, magkaisa tayo, the dawn is coming near. Malapit na ang pagbubukang liwayway. Sabi nga doon sa ating teksto sa verse 11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin na higit na malapit na ngayon, kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon na namaalam na matatapos na ang gabi at malapit na magbukang liwayway. So, yung po yung magiging teksto po natin ng ating anniversary, yung pong isuot natin ang balutin ng kaliwanagan. Bakit po? Kasi malapit na magbukang liwayway. Pag sinabi pong malapit na magbukang liwayway, malapit nang gumising ang mga tao. Sa kahulugan po ng yung pong dawn o yung pagbubukang liwayway, ay ito po ay pagsisimula ng liwanag, di ba? Magkakaroon ng liwanag. Sa iba naman po, ang kahulugan nito ay pagsisimula. Kung ano yung gagawin mo, di ba? Kung ano yung gagawin mo. Pasimula ng iyong gagawin. Ayan po. So, kaya napakahalaga po na maintindihan natin, ang dapat po natin gawin ay letter A, gumising na tayo. Kasi mamamadali araw na. Gumising na tayo pag mamamadali araw na. Iyan ang lagi kong nadidinig sa matatanda, kahit sa amin, marami po kaming alagang manok, marami kaming walisin sa paligid, marami kaming alagang halaman na dapat diligin.
Marami kaming alagang aso na dapat pakainin. So, meron po kaming alagang kalabaw na dapat ay isusuga. Ayan, ano ba isusuga, Pastor? Yung itatali mo sa damuhan, yung, nahaba ng paliwanag, ayoko na nga magsama tungkol sa matatanda, di ba? Ang hirap, hindi na maintindihan ngayon. Pero mga kapatid, ganun pa man, gumising tayo dahil malapit na ang araw ng kaligtasan. So, ang sinasabi po dito, magbubukang liwaywag na, darating na ang liwanag, magliliwanag na, ito po ay ang kahulugan nito ay malapit na ang pagliligtas ng Panginoon. Malapit na ang araw ng kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, pag sinabing malapit na ang kaligtasan, ay kukunin na ng Panginoon yung mananampalataya niya, Panginoong Jesucristo. Kaya tanungin mo sa katabi mo, gising ka ba ngayon? Kaya, naintindihan ba yung sinasabi, darating na ang Panginoon? Kasi maraming pong gising, kailangan gisingin pa rin. Di ba? Kasi po, kung minsan, yung pong taong nasa kadiliman, hindi ba nangangapa? Di ba pag nasa dilim ka, anong ginagawa mo? Dahil madilim, wala kang magawa, nangangapa ka na lang. Halimbawa, nahawakan mo, ito, cellphone to. Di ba? Kasi hindi mo nakikita eh. Tapos, okay, napapatunayan mo lang yan kapag, di ba, yung pagka may liwanag na. Totoo po. Kaya nga napakahirap yung tayo po ay hindi gising. Pero mahirap gisingin yung taong gising. Di ba? Yung bang nag-aakala, ako'y ligtas na. Yung meron pong tatawag na complacent spirit. Okay na to, mati naman ako. Nagsiservisyo naman ako kay Lord. Naglilingkod naman ako kay Lord ayon sa kanyang gusto. Di ba? Hindi ayon sa gusto ng Diyos. Kaya nga nahirap di ba? Huwag po natin sabihin na, kaya nga sabihin mo, yung ginagawa mo ngayon, ayos na. Hindi po. Bakit? Tapos na ba si Lord? Hindi pa. Kaya nga sabi si Lord, hindi pa natatapos hanggang ngayon. Ang ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi rin pa rin tayo tapos. Kaya hindi natin pwede sabihin, meron tayong ayos na to. Kumasamba naman ako, nabibigay naman ako ng tithes, di ba? So, hindi po. Tapos ang buhay mo naman, lagi ka naman nasa party, lagi ka naman nasa mall, tapos lagi ka nasa kasalanan. Ano po yung ibig sabihin doon? Kadiliman pa rin po yun. Ibig sabihin, nasa gabi ka pa rin. Pero sabi mo, gising ka. Pero ang ginagawa mo sa kadiliman. Kaya nga, mahirap gisingin yung gising. Minsan nangangatwiran pa Naku kasi bakit? Ako nagbabasa naman ng Bible, hindi ba sabi sa Bible, gagamitin pa. Alam niyo, ang diablo ganun. Sabihin, gagamitin pa yung Bible. Di ba, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Hindi ako naniwala, mapunta ako ng piano. Hindi. Kaya nga, doon sa mga hindi na naniwala sa Bible, yun po ang laging sabi-sabi. Hindi ako pabayaan ng Diyos. Kaya maraming tao po ngayon, di ba? So, ano nangyayari? So, kahit anong pagsusumikap, kahit na magtagumpay, hindi pa rin sila kontento, di ba? Kaya kung ibabalik natin, maraming mayayaman. Bakit sila? Lulumpa sa bisyo, naghahanap pa, maraming asawa, maraming ganito, di ba? Ang daming gusto pang maabot, pero ang yaman na, di ba? Kaya nga kung titingnan po natin, walang mahirap sa atin Dapat. Bakit po? Ang daming milyonaryo po, trilyonaryo sa ating bansa. Hindi ba tingnan niyo yung mga bukid po natin? Sino po ang bumili niyan? Ang dami bumili niyan. Dito po sa amin, sa Bulacan, sa doon po kila MJ, halos kalahati po ng baryo na bili na. Wala na pong bukid na mapagtabnan. Tinatabnan na lang ng bahay, lalagyan ng kalsada. Sino po ang may-ari niyan? Kaya nga sa likod-likod niyan, di ba? Corporation, di ba? Di mo alam, ang may-ari pala niyan, di ba? May isang tao lang pala nakatayo diyan. Di ba? Kung titignan po nyo, ay mahirap na maintindihan ang mundo, pero kung alam mo ang Bible, isa lang masasabi mo, wala sila kay Kristo. Wala pa sila sa liwanag. Hindi pa sila gising. Kasi kung gising po ang isang tao, marami siyang magagawa. Tama? Pag nasa liwanag ka, marami kang magagawa. Alam mo kung saan ka hahakbang. Alam mo na mayroong haharap ka sa tao, may dumi pala yung mukha ko dahil yung salamin, pag nagsalamin ka, nakikita mo. Magsalamin ka nga pag nasa dilim ka, magsalamin ka nga, makita mo ba sarili mo? Sino taong nakakita ng sarili doon sa salamin? Kahit madilim. May muta pala ako. Ba't nakita? Ang dilim-dilim, di ba?
Manapa, pag nasa dilim ka, ay, naku, di pala ayos yung ano ko. Diba? So, ayusin mo sarili mo. Marami kang magagawa, di ba? Maging masaya ka. So, sigurado lahat ang magagawa mo. Di ba? Maganda yung ganun, di ba? Kasi nga, pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba? Lalo sa nag-a-apply ng trabaho, di ba? Kailangan nakapolo ka, kailangan Ako nag-ganon, pag-a-apply ka, maghahanda ka, nakasapatos ka, tapos ang buhok mo. So, isang isang factor yun para isang point yun na para sabihin na talaga ito, professional to, o ito, mapagkatiwalaan to. Titignan ka sa bihis mo, sa ano. Alam nga naman, di ba? So, kung dito sa mundo, naghahanap ng maganda, ng mga maliwanag, maliwalas, kaya maraming kumpanya ayaw tumanggap ng may tattoo, di ba? Kasi biro mo, ang ganda-ganda mong babae, may tattoo ka, di ba? Ang ganda-ganda lalaki, may tattoo, no? Di ba? Pero hindi po nila alam, nakalagay sa Bible yan, na ayaw ng Diyos na magpatato tayo. Kaya lang po, masama ba yung nagpapatato? Kung ikaw po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, siguro sa iyo hindi masama yun. Pero kung nakakilala ka, tatanggapin ka naman ng Diyos kaya may tattoo ka eh. Kaya lang kung ikaw po ay manampalataya na, basahin po niyo yung Deuteronomio. Basahin niyo ang Bible sa Old Testament, ayaw ng Diyos na tayo nagpapatato. Ngayon i-train yun, Pastor, napaka-old-fashioned ka naman. Di ba, ang ililigtas naman ng Diyos ay yung kaluluwa. Di ba? Nangatiran pa. Tama naman. Pero mga kapatid, paano mo mapasabing kay ka sa liwanag kung ikaw naman ng palataya ay nagpatato? Tingnan mo, baka may nakikinig sa akin dito, pag talabas ko dito, sabihin, Pastor, masyado ka naman, mawawalan kami ng hanap buhay niyan. Pero mga kapatid, yan ang katotohanan. Kaya tingnan po natin ang nangyayari ngayon. Ito ay bahagi na ng huling panahon. Kasi ang nasusunod na ngayon ay yung sarili. Karapatan ko ito. Di ba? So, yun naman talaga ang inano ng mga tao ngayon, karapatan. Kaya nga, malapit na ang pagparito ng Panginoon, yun po yung sinasabi. Matatapos na ang kadiliman. Verse 12, ayan po, maalam na ang gabi. Matatapos na ang kadiliman, ang kasamaan sa ating mundo. Ito po yung nakasulat sa 2 Pedro, chapter 3. Sa simula pa nga doon, sabi nga, pinagtatawanan tayo ng maraming tao. Nasaan daw? Darating na ang Panginoon, pero hanggang ngayon, namatay na si Impong, namatay na ni Lolo ko, namatay na yung ating matatanda, pero wala pa ang Panginoon. Kasi po, hindi nila tanggapin na totoo ang nakasulat sa Bible. Pero kung ikaw naniniwala, nabasa mo ang Bible, sabing malapit na, maniwala ka at naniniwala ka talaga. At mangyari man iyo, mamatay ka at mangyari ito, ang sabihin, malapit pa rin. Kasi po, ang araw, pinaliwanag din po doon, sa 2 Pedro chapter 3, kaya basahin nyo whole chapter. Ang 1,000 taon na isang araw lang sa Panginoon. Kaya kung sinabi niyang malapit na, ngayon malapit na, sinabi ko ngayon, the end of near, malapit na ang huling panahon. Huwag kayong maniwala sa akin na bukas. Hindi po. Malapit na. Malapit na. Kaya sinabing malapit na kasi may tinakda na ang Diyos. At maari, maghanda po tayo, hindi ko po alam kung sa 1 taon o 10 years pa o 5 years lang o 3 years from now, o 5 years from now, o 10 years from now. Hindi ko po alam kung 2050. Pero kung pag-aaralan nyo ang nangyayari ngayon, sinasabi ng mga scientists, kung doon ka naniniwala, ano mangyayari? 2050, ano po mangyayari? Malaki na ang magiging gawak sa mundo. 2050. Ngayon pa lang sinasabi nila, ano po nangyayari? Climate change. Ano nangyayari ngayon? Konting ulan lang. Mayayawang bansa, lumulubog ngayon. Ano po nangyari? Nawawasak. Di ba? So, magising tayo sa katotohanan. Di ba? Kaya nga po, may huling panahon. Ang huling panahon ay, at saka tingnan po natin, note po, pag-aralan po niyo mabuti. Kailan pinaulanan ng asupre, ng naglaliliyab na asupre ang Sodom at Gomorrah? Kasi ang sabi doon, sukdulan na. Diba? Sukdulan na ang kasalanan. Diba? Bakit po inabot pa ng 400 years ang mga Israelita sa Ehipto bago sila ipalabas doon? At nung ilabas sila, naging alipin sila, di ba? Bago sila ilabas doon. Bakit po? Hindi ba nakasulat doon, nabasa nyo?
Aantayin pang maging sukdulan ng Diyos ang kasalanan ng mga taong nasa kananiya, nando doon sa mga taong pupuntahan. Akita nyo, ngayon po, pag-aralan nyo, ano ba ang sukdulan? Ano ba yung pinakatalamak na kasalanan ng tao ngayon? Napakahirap, di ba? Marami sa atin nakakulong sa mga mapapait na karanasan. Na ngayon, binabandera na ngayon ng mundo, ito ang dapat. Ito ang dapat. Kaya nga po, magising tayo sa katotohanan na marami pong pagbabago na po ngayon, maging sa isip at puso ng tao. Pero sa mga tunay na manampalataya ng Panginoon, walang pagbabago. Walang kasakanyang pagbabago. Opo, patuloy siyang susunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ako yun. Ako yun. Ikaw yun. Hindi, pastor, may kakamali ako. Ikaw nga yun eh. Ang problema kaya pag-aralan natin, kasi hindi mo makita yung pagkakamali mo, kasi ayaw kang makinig. Makinig ka muna para malaman mo ikaw yun. Ang problema lang, nagkakamali ka ngayon. Baka po ganon. Pangalawa, we must live in the light. Dapat tayo mamuhay sa liwanag. Verse 12, sabi nga po doon sa ating teksto, mamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin, sabi nga doon, layuan na natin, opo, iwaksi na natin sa iba pong salin, iwaksi. Ayon, layuan natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sa salitang Grego po, doon po sa verse 12, sa B, ang sabi po doon ay ganito. Ayan. Layuan na natin ang mabuti. Sa salitang Grego ay iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang baluti ng kaliwanagan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung tayo po ay merong pong uniform na isinusuot. Hindi pa pagka tayo po, nakita natin, ay, nakaputi yan, tapos may honors yan, di ba? May uniform. Doon natin nakikita kung ano yung trabaho niya, kung sino siya, di ba? Alam niyo, sa Panginoon, dapat meron din po tayong uniform. Kaya yung uniform natin, hindi nakikita siya sa yung parang damit na nakikita. Nakikita ito mula sa puso, mula sa iyong ginagawa, mula sa iyong pag-ibig sa iyong kapwa, sa iyong pagmamahal na dati, sa iyong pagbabago ng iyong buhay. Yan po. Pero kung walang nababago ang buhay mo, walang nababago, ganyan ka pa rin, questionin natin. Kaya nga tinanong sa akin ni Sister Elmi, tara nga. Sabi nga sa akin, ano ba ako? Nawawala ba ang kaligtasan? Hindi pa sabihin natin, hindi nawawala ang kaligtasan. Yung pananampalataya ba, nawawala? Nawawala ba pananampalataya? O pwedeng nanghihina? Diba? O pwedeng wala talaga, hindi totoo. Okay? Kaya nga yung Kristiyano, pag tinanong mo ko, ilang klase ang Kristiyano? Dalawa. Isang totoo at isang hindi. Ang totoo, yung tumanggap kay Jesus Christ, nananintindihan at naniwala, at tapos siya ay nabago. Pero yung Kristiyanong nabago at nagkasala, talaga po ngayon ay dadaanan natin. Hindi tayo exempted kasi po yung pagsubok na darating sa ating buhay. Lahat tayo ay habang nasa laman, nadoon po na tayo po ay susubukin ng Diyos. Pahihintulutan niya ang demonyo na natili pa sa mundo. Gagamitin niya iyon, ang mga bagay na iyon. Kaya lang po, sa mga hindi mananampalataya, huwag tayo magkunwa at huwag tayo magmukhang mananampalataya, kundi po tayo ay maging sigurado. Kasi po sa bandang huli, baka magsisi po tayo. Mahirap po na bandang huli, ikaw ay nagsisisi. Bakit hindi ko ba nagawa ito? Minsan, may napag-usapan nga po nakaraan, di ba, yung paano ka maging mainit, hindi ka malamig, hindi ka mahaya. Paano gagawin mo? Yung ginawa mo nung kabataan, hindi mo na pwedeng ibalik, katulad ng ginawa mo nung unang kabataan ka. Pero may magagawa ka pa rin. Huwag ka lang tumigil, pero mababawasan. Hindi mo na kaya kung ikaw po'y kabataan ngayong Kristiyano, gawin mo na ang gagawin mo bilang kabataan Kristiyano. Dahil pag nag-edad ka na at lalo kang nag-asawa ka na, sinabi rin ng Bible yan, pag nag-asawa ka na, hati na ang iyong atensyon. Kaya sabi ni Pablo, kung maaari nga, ayoko na kayong mag-asawa tulad ko. Sabi ni Pablo. Kaya nga mga kapatid, hanggang ikaw ay bata, ano ba edad mo ngayon?
So, hindi po yung sabi, Lord, payamanin mo muna ako, maglilingkod ako sa iyo. Hindi yan dapat ganon. Kung ano po ang kalagayan mo ngayon, maglingkod ka, mayaman ka o mahirap ka, maglingkod ka kay Lord. Kasi yung pagyaman mo, baka matanda ka na. Pagyaman mo, yung kabataan mo, ano magagawa mo? Sabi mo, Lord, alisin mo yung rayuma ko. Lord, masakit ang ulo ko. Mahahayo ako. Ang hirap noon, di ba? Ginawa mo pang doktor ng Diyos. Nurse pa, di ba? Binumahayo ka. Lord, pagalingin mo ako. Ikaw mismo may problema. Pupunta mo may sakit. Sabi ka, di ba ang hirap? Hello? Kung kailan tumanda, kung kailan ka, di ba? Pero yung kabataan mo, sinayang mo. Kaya nga, kailalahanin yung sinabi ni Hari Solomon doon sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 12. Kaya sabi nga nyo, niya ay alalahanin nyo ang Diyos na lumikha sa inyo sa panahon ng inyong kabataan. Di ba? Bakit po? Kasi mo hindi mo na kayang ibalik ang dati mo. Kasi ako dati po, kung ako titingnan nyo, yan po. Dati malaki yung muscle ko eh. Hindi lang malaki ka tao, malaking muscle. Bakit po? Naghapon, nagtitipak ako ng kahoy. Tama! Anong po ako sipag? Kasi puro, ala po kaming gas nung araw. Kailangan nagtisibak ng kahoy. At kapag nagsisibak ka ng kahoy, kapag ka nagputol po ng puno ng santol, sariwa, kailangan sariwa pa lang, talagang wag mong tantanan. Kasi pag na natuyo, ang hirap na, makunat na. Makunat ng tipakin. Opo. Kaya habang sariwa, puno ng mangga, inaapura po namin yan. Opo. Tapos sa bukid, yan po, lumaki ko sa bukid, lumaki ko sa hirap, maraming bagay na naranasan ko. Pero ngayon ba, kaya ko ba yun? Ngayon lang, kung minsan may gagawin lang ako, mamaya uupo na ako dahil medyo parang iba na yung parang medyo, di ba? Hello? Kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Pag maputi na buhok mo, kakatulad ko? O yung pag dumating ka sa edad ko, magsi-62 pa lang ako eh. O, di ba? Ngayon ka palang, noon ka palang maglilingkod? Hindi, wala ka nang magagawa, konti na lang. Kaya nga po, we must live in the light. Mamuhay tayo sa katotohanan. Kabataan ka ba ngayon? Bata ka ba? O nasa gitna ka na? O anong oras na ng buhay mo? Maglingkod ka. Kasi nga, yung ngayon mo, hindi mo magagawa bukas. Baka bukas, hindi ko alam. Baka mag-aasawa ka na, or baka mamaya mag-aanak ka na, o baka mamaya, yung business mo po, mag-a-abroad ka, hindi ko alam. Tuto ka na sa business, o na ikaw po ay nakain na ng iyong tagumpay sa buhay. Hindi po masama ang anumang bagay. Kaya lang po, ang mahalaga po, kasama ng ating tinatamasa ngayon, ay sabay po nating hanapin, Lord, ano ang gusto mong pagawa sa akin sa panahong ito? Pwede kang maging negosyante. Kaya nga po doon kaya ni-encourage ko yung mga tiga-Matimboy, o kahit kayo, ni-encourage ko po kayo, napakinggan ko sa DCAS, isa pong high school graduate, gumagawa lang siya, natitinda lang siya dati ng ice cream, tapos nagawa siya ng ice cream, mano-mano, hanggang sa bandang huli ay natutuhan niya, nag-ano sa DTI, binigyan siya ng makina, tapos sinuruan siya paano mag-manage, hanggang sa nakagawa siya ng malinis na ice cream, hanggang sa ngayon, naging siya yung boss, yumaman siya, at siya ngayon ay naging assistant pastor. Bakit po? Yung nakabili siya ng lote, tabi ng kanyang bahay, at yung lote na yun, binigay po sa church, kinayuan ng church. At ngayon, ang balak niya, kumuha na ibang lugar para yung lote niya, at saka yung church, pag-isahin na lang, palakihin ng church, kasi dumadami na sila. Hello? Naging successful siya sa business. Ngayon, assistant pastor pa. Paano pinagsasabay ang business saka yung pagiging assistant pastor? Ay meron na siyang tauhan ngayon. At tapos ngayon gusto pa niya mag-aral ng Bible School. Kasi marami ng paraan ngayon eh. Kung talagang ikaw ay gising. Diba? Ang taong gising, nakikita mo rin ang pangangailangan ng iba. So, holistic po ang Diyos. Maghanap kayo ng mga Hudyo na tingnan po nyo yung sa Amerika, karamihan po ng mga Hudyo dyan, hindi lang po milyonaryo. Napakayayaman. Mga scientist, doktor, teacher. Ganyan po ang mga Israel. Bakit po? Sila'y pinili ng Diyos. At talagang pinagpala sila ng Diyos. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, pinili ka ngayon ng Diyos. Sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos.
Totoo po yan. Wag kayo pong sabi dito, mag-doubt, mag-aalinlangan. Alam po ba niyo, pag-aalinlangan, yan po ay, gawa ng laman. Hindi po yan sa katotohanan. Hindi yan sa liwanag. Anak ka na ng Diyos ngayon. Kaya nga po napakahalaga na maintindihan nyo. Ang pagiging anak ng Diyos, sinabi ng Bible, kaya kung nasa liwanag ka, sinabi mo, alam mo ito. Juan chapter 1 verse 12. Ang sino man tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Jesus Christ, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Ano ka ngayon? Tinanggap ko si Jesus Christ. Nanampalataya ako sa Kanya. Siya ang aking kaligtasan. Siya ang namatay sa krus. Ano ka ngayon? Ang sabi doon, bigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Ano ang tawag sa'yo ngayon? Hello? Kaya nga, lumagay tayo sa liwanag. Kahit sa harapan ng hukuman, huwag kang matakot. Bakit? Nakasulat. Kaya hindi ko po kinahihiya. Kahit saan ako makarating, kahit sa patay, kahit saan. Kahit pa paano po, nakakaroon tayo ng katapangan. Kasi iniisip ko lagi iyon, yung ginawa sa akin ng Diyos. Ginawa niya akong anak ngayon. Kaya po ang napakahalaga ngayon ay magising po tayo sa katotohanan. Huminto na tayo sa paggawa. Sabi nga dito, huminto na tayo sa paggawa ng kasamaan, lumayo sa gawa ng kadiliman. Sabi nga, iwaksin natin Kaya nga mga kapatid, yung mga kasalanan, paano natin malalaman ng kasalanan? Yung ginagawa natin, magbasa ka ng Bible. Kaya nga po mga kapatid, kasalanan hindi ako magbasa ng Bible. Basahin mo ang Biblia. Matthew 4:4, kung alam mo yon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. So anong ibig sabihin nun? Kung ikaw nabubuhay ngayon sa kanin at ulam o tinapay at kape, dapat ka rin mabuhay sa salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, anong ibig sabihin? Tinuturo natin relationship, hindi religion ang kailangan. Relationship, yung relasyon mo sa Diyos. So pag may relasyon ka ba sa isang tao, hindi mo siya kinakausap? Hello? Hindi ba kayo nag-uusap? So ikaw ba may relasyon ka sa Diyos, kinakausap mo ang Diyos? At ikaw kinakausap ng Diyos. Paano parang yung pastor? Kung nagbabasa ka ng Bible, kinakausap ka ng Diyos. Kung nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa Diyos. Napupuri ka sa Diyos, nakikipag-usap ka sa Diyos. Lord, purihin, ang ganda mo. Talaga napaka-ganda ng ginagawa mo sa buhay ko. Salamat po. Diba? Nakipag-usap ka sa Diyos. Pinupuri mo siya. Nananalangin ka. Humihiling ka. Dumataing ka. Diba? Ngayon, nagbabasa ka ng Bible, salita yun ng Diyos. Di ba? Bible is the Word of God. The Scripture. Di ba? So, yan ay salita ng Diyos. The Word of God. Sabi natin, Word of God. Kaya pag ikaw nagbasa ng Bible, kinakausap ka ng Diyos. So, kaya pag nagbasa ka dito nabasa mo gano'n, hindi ka nagbasa ng Bible, hindi kasalanan mo yun. Hindi ka manalangin. Ang hindi pa nanalangin, kasalanan. Hello? Nakasulat sa Bible? Oo, nakasulat. Magbasa ka, kaya malaman mo kung anong ginagawa mo. Di ba? Ang kulang lang po sa atin, kasi totoo po ako, mahina rin po ako sa pagbabasa Kaya nga totally, marami kong libro sa amin Purihin na lang po, may libro. Kasi yung libro hindi nawawala. Kasi dito, nakakaduling, di ba? Pag nagbasa ka, minsan sobrang maliwanag, minsan babasahin mo, minsan nagkamali ka pa ng pindot, minsan napunta ka pa doon sa magandang panoorin, nawawala ka na sa focus doon sa binabasa mo. O kaya, kasi po meron ditong preaching, di ba? May mga teaching dito. Pag nawala, ginanon mo, napunta ka doon sa, may katatawanan, napunta ka na naman sa katatawanan, di ba? Kung saan-saan. Pero yung libro, nasa libro, nandyan lang siya. Kaya nga gusto ko po yung libro. Kasi mabagal akong magbasa, kaya gusto ko nandyan siya para balik-balikan ko siya. Kaya marami kong libro sa bahay. So, binabalik-balikan ko siya. Ayan po. Kahit pa unti-unti. Ayan po. Kasi kailangan din natin yon. Kasi sa huling panahon, dapat natin malaman na kailangan po tayo nasa liwanag. Ang liwanag po ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Isuot ang baluti ng kaliwanagan. Iyon po ang maging tema natin. Isuot natin ang baluti ng kaliwanagan. Mamuhay tayo sa katotohanan. Sa salita ng Diyos. Episode chapter 5 verse 8, sorry po. Buksan po natin ang sinasabi sa episode chapter 5 verse 8. Ayan, ang sabi po dito, sorry. Galatia.
Efeso chapter 5 verse 8. Ang sabi po dito, okay, ang sabi po dito, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ituloy nga po natin, sapagkat pawang mabuti at matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kang makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubunga mabuti, sa halip ay bunyag ninyo ang mga iyon. Kaya nga po, huwag tayo makipag-compromise. Huwag tayo makiayon sa mundong ito. Yung, naku, kahit minsan lalo po yung malalaswa. Alam po yung nakasulat yan, yung malalaswa ang pagbibiro. Minsan yun po ang bilin-bilin ngayon, di ba? Yung ano, tapos yung mga, akala po ba natin, gawa-gawa ko lang po yan. Bayasahin niyo yung Bible. Yung pagbibiro lang ng malaswa. Kasi para, nakikita naman kay Jay naman, kailangan masaya din. Malaswa eh. Sinabi sa Bible yan, di ba? Yung minsan, yung ganong malilit na bagay, parang ang paningin natin sa nagtuturo, parang masyado naman siyang Basahin mo yung Bible. Kasi ang Bible, pinagkapahalagahan yan ng Diyos, salita yan ng Diyos. Kaya kahit maliit na bagay, sabi nga po ng sa isang atleta, ang masakit daw po sa paa, lalo yung mga na track and field, yun daw po maliit na buhangin na nalagay daw po doon sa loob ng sapatos. Pagtakbo nila, masakit daw po yun. Diba? Kaya kailangan daw mawala yung mga buhangin. Kaya kung minsan ang buhay po natin, imbis na tumatakbo, hindi tayo makatakbo kasi maraming di buhangin, bato, nasa loob ng paa natin. Pamumuhay natin, bato, na naging hadlang kaya hindi ka pagpalain ng Diyos, lagi kayo nag-aaway, hindi maayos ang relasyon sa loob ng tahanan. Di ba pinagkapilin natin dito, family, maayos na relasyon. Ang taong nasa Panginoon po, naayos ang relasyon sa loob ng tahanan. Doon po nagsisimula yon. Kasi magsisimula yan sa loob ng taong nakakilala sa Diyos, sa kanyang puso. Kaya kung siya yung mismo kahit siya yung nasasaktan, siya ngayon nabago, kaya naiibig niya ngayon, iba naging response niya doon sa gumagawa ng kapatid niyang mali. Naiibig niya, napaglalaban niya. Diba? Napatatawad siya. At yun po ang magiging daan para po siya ay mahipo ng Diyos. Sinabi rin niya sa Bible, hindi ka na kailangan magsalita. Sabi sa mga asawang babae, sapat na ikay yung inyong maayos na pamumuhay. Diba? So napakalaga yung patotoo, yung mula sa puso na babago ka, lalo sa mga kabataan. Paano natin makadala si Papa, si Mama, si Lolo, si Tatay, si Amang sa pananampalataya ay hindi makita sa atin? Hello? Tapos sagot-sagot tayo sa magulang natin. Hindi ko po tinuturo yon na tayo po ay maging lapastangan. Kapag ikaw po ay lapastangan sa iyong magulang, lapastangan ka sa Diyos. Opo, sinabi yan sa Bible. Kaya nga kapatid, napakahalaga po na maintindihan natin, basa tayo ng basa ng Bible, basa tayo ng basa ng Bible. Makakatulong po yan sa inyo. Take ko po sa inyo, kasi po sa trabaho ko, araw-araw, tatrabaho ko, mahirap ang trabaho ko, kasi nagbe-welding ako, maintenance ako, mekaniko ako ng kumpanya, pero araw-araw nagbabasa ako ng isang verse sa Kawikaan. Ang dami mong matututuhan yan. Isang verse, kaya yung Bible ko laging mainit, kasama ng clutch bag ko, na mainit na kanin na ulam ko. Kaya kakain ng tanghalian, bago ako mahiga at umidlit sandali ng break time ng 12 to 1, babasa ako ng isang verse. At yun ang binubulay ko habang ako'y natutulog. Kaya malaki po ang nagawa sa akin dahil nabantayan ako ng Diyos ng kanyang salita. Nalayo ako sa kasalanan. Hindi yung, wala pa akong ganito. Bakit ganito? Ang tagal, Lord. Laging self-seeking. Laging may nahanap para sa kanyang sarili. Nakapokus sa kanyang sarili. Opo. Iyan po ang problema ng mga tao nagpapabaya sa salita ng Diyos. Mamuhay tayo sa liwanag sa katotohanan. Tumulat tayo, sorry po, sabi dito, ayan po. Kasi po ito po yung naging sermon ko sa Matimbo. Ngayon binihisan ko siya ng panibago. Abi sa binihisan, medyo inano ko po yung mga
subtitle ng aking sermon. You must live in the light. Huminto tayo sa paggawa ng kasamaan, lumayo sa gawa ng kadiliman, mamuhay tayo sa katotohanan, isuot ang baluti ng kaliwanagan, at doon nga po, bandang huli, ay nga po, 1 Thessalonica chapter 5, verse 4, ayan. Chapter 5, verse 4 to 8. Wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kahit hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na para magnanakaw. Ito po yung malapit na pagdating ng Panginoon o paghukom. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, at di tulad ng iba, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung manatili po tayo sa liwanag. Manatili tayo kay Jesus Christ. At bandang huli, and we live like the Lord Jesus Christ did. At tayo'y mamuhay katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, mamuhay tayo sa pag-ibig. Kaya nga po, binasa ko po yung ating teksto sa simula ng verse 8 hanggang doon sa 10. Ang sabi nga po, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Kaya nga pagdating sa 10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Kaya nga po, katulad ni Jesus Christ, si Jesus Christ yung narito sa lupa, siya ba ay nagmura? Siya ba ay namintas? Siya ba ay nagchismis? Siya ba ay, sabihin na, Pastor, ba't siya nakipag-inuman? Kasi, di ba, kaya nga, kasi kaya lang po mga kapatid, ito, no? Iba yung kultura sa Pilipinas, iba yung kultura sa, halimbawa, sa Europe o sa mga nagyayelong bansa. Alam po ba nyo kasi po, yung mga nakikita ko po doon yung mga Kristiyano, halimbawa, yung kapatid nga po, kumisa may uwi po yung red wine. Ay, hindi mo, bakit ka bumibili ng ganito? Bakit kumisan na ano? Kasi nga po sa kanila pa nagyayelo, kwento nga po niya, yung kotse po niya, bumili siya ng kape. Eh, yung kotse niya, pagbalik niya, hindi niya na mabuksan dahil tumigas na yung yelo doon sa susian. Ang ginawa niya, yung kape niya, hanggang mainit, ipinuhos niya doon sa susian para mabuksan niya yung kape. Yung kotse. Oh. Kaya pala sa kanila, pagdating sa bahay, nagsasiyat ng wine para pangpait ng katawan. Di ba? Minsan may ginagawa yan, di ba? Sa atin, hindi. Red wine. Good for heart. Pero pag ganyan, pag lapag na ganyan, ubos ka agad. Tapos, bili mo ulit. Di ba? Inuman na yun. Bisyo na po yun. Di ba? Kasi ngayon po, di ba, marami pong minom ng red wine. Opo. Nakakatulong daw po yun sa mga panglusaw, di ba? Hindi ako nag-promote ng mga alcohol. Pero mga kapatid, ito po ang sabihin ko sa inyo, napakahirap po na magmukha kang manginginom. Para hindi ka na magmukhang manginginom, huwag ka nang humarap, huwag ka nang humawak. Kaya po ako isang manginginom, hindi na po ako kumasama sa manginginom. Kasi dati akong manginginom. Yung kaharap ka lang sa isang manginginom, hindi ka umiinom, ang tawag sa'yo, manginginom na. Pero mahirap talaga, di ba? Kasi lalo kung may pinsan ka, lalo kung may reunion ka, nandiyan, nagkakainan yung mga pinsan mo, nagiinuman, ikaw hindi umiinom. Magagawa ko ba yun? Nagawa ko. Patay ang nanay ko, sabi ko, may magiinuman doon na kapitbahay namin. Sabi ko, hindi, kung makikirami kayo, huwag kayo magiinuman dito. Pero hindi ko rin napigilan yung pagdating ng mga tsuhin ko at mga pinsan ko. Nandun likod lang ng bahay. Paano hindi sila mananampalataya? Ang hirap, di ba? Pero sinasabihan ko sila. Kasi pag pinainom nila ako, sabi ko, magbigay po kayo ng magandang bagay na idudulot ng alak sa akin. Iinumin ko po yan. Eh wala silang masabi. Kaya sabi ko, sinuko ko na po yan sa Panginoon. Hindi na ako umiinom ngayon. Amen? Kaya po ba natin yon? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kasi nasa liwanag ka eh. Hindi ka matatakot, nasa liwanag ka na eh. Hindi ka nag-aalilangan. Yung nasa liwanag, hindi nag-aalilangan, hindi natatakot. Malakas ang loob.
Hindi pag sinabi, nakakaya naman. Wala naman nakakaalam, sama na nga tayo. Di ba? Merong ganun di ba? Wala naman alam si pastor Bakit ako ba yung Diyos niyo? Ikapagturo lang po niyo ako ngayon. Paglabas po niyo dito ngayon, yung tinuro ko po ngayon dyan, maraming nagbabantay sa inyo. Demonyo, tsaka ang Diyos. Opo. Ang demonyo mo nakikinig ngayon. Tinitingnan tayo. Paglabas natin dito, titingnan niya ngayon kung saan ka pupunta. Anong gagawin mo? Ganyan po ang gawain ng diablo. 1 Peter chapter 5, verse 8. Magbantay kayo sapagkat ang kaaway nyo ay parang leon na umaatungal, umaaligid. Di ba? Nandyan lang siya. Iyan ang katotohanan. Kaya gumising ka. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. May kaaway ka. Kaya isukbit mo ang baluti ng kaliwanagan. Sa ibang salin po yan, labanan mo. Lumaban ka, gamitin mo ang sandata ng liwanag. Amen? Panlaban natin ay liwanag ng salita ng Diyos. Hindi. Ang kaligtasan ni si Jesus Christ. Ang nakikita Jesus Christ ay bago ng nilalang. Hindi. Sabi niya, isang tagay lang. Ako, Diyos ko. Kaya kung minsan, alam niyo, sa aming mga ngaral, mahirap po. Pero sa totoo lang, sabi ko, kung kami po ang tatanungin niyo, kami mga nangangaral, mahirap po ang kalalagayan namin. Bakit po? Naging kontrabida kami. Opo, sa marami. Pero mga kapatid, sino ba ang ating kaligyan ng kaluguran? Kaya nga sabi, iwaksin na natin ang gawa ng kadiliman. Ang gawa ng kadiliman, ipinupromote ang kadiliman, hindi ang kaliwanagan. Ang liwanag po ay ang salita ng katotohanan. Pag ikaw'y gumawa, nagsinungaling ka, kahit kaunting kasinungalingan, kadiliman po ang nasa iyo. Kaya lumagay ka sa liwanag. Maging transparent ang buhay mo. Hindi mo pwede ibandera mo, ako si ano. Hindi po, sa harapan ng Diyos. Dahil wala kang maitatago sa Kanya, kahit ikaw'y pumunta sa ilalim ng napakalalim na lupa, hindi ka pwedeng magtago. Kaya napakahalaga po yun, and we live like the Jesus Christ did. Mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Tularan natin ang Panginoon. Gugulin ang panahon sa paggawa ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Kaya nga mga kapatid, ulitin ko po, ano ba ang ginagawa mo ngayon bilang kabataan? Kasi inireceive mo ang kabataan mo sa pagpunta sa isang resort na hindi mo pa napupuntahan. O hindi ka pa nakakaabot doon sa DRT o hindi pa mo napupuntahan kaso nusulukan ng DRT. Diyan mo nireceive ang lakas mo. Ang ginugugol mo ang panahon mo. At gusto mo makabili ng 55,000 na halaga ng cellphone, di ba? Para maging tanyag ako sa barkada ko. Yun ba ang tinututukan at ginugugulan ng isip mo ngayon? O ngayon ay naisip mo, malapit nang dumating ang Panginoon, paano kaya yung mga tao na hindi pa kumikilala sa Diyos? Iyan po ang isang requirement, isa lang po sa requirement ng taong may magagamit sa evangelism. Ang alam niya ang mangyayari sa buhay ng tao. Hindi ka mahihiya kahit pagtawanan ka. Hindi, si Jesus kasi namatay para sa iyo. Kahit po nasa ospital ka, pwede mong isigaw sa naghihingalo. Si Jesus ang kailangan mo, hindi ka mahihiya. Bakit? Alam mo ang katotohanan tungkol sa Diyos sa tao. Yan tandaan po nyo. Kaya para sa akin, wala akong kinahihiya, wala akong pinanghinayangan. Kaya lang po mga kapatid, mahirap lang po dahil hindi lang maman ako ang sarili ko. Meron akong pamilya, meron akong masawa at meron akong mga anak na pwedeng madamay. Pero mga kapatid, yun po ay lagi kong inusuko sa Panginoon. Kasi napakahirap, kasi ito po yung naranasan ko nung bago-bago lang po kami, magulo po ang buhay namin. Nadidinig ko hindi ko man nadidinig na yung tuwirang sinabi sa akin, pero sabi niya, nangangal ka sa iba, pero bakit ang mga magulang mo, hindi mo pangaralan, dahil ang mga magulang ko, magulo ang buhay, nag-aaway. Hirap, di ba? Pero ang tatay at nanay ko, binible study ko, pinagpe-pray ko.
Pero purihin ng Panginoon, bago po sila mamatay, lahat po sila nakakilala sa Panginoon. Dahil hindi man po akong ginamit ng Panginoon sa Kanya, pero yung panalangin ko po, yung pag-iyak ko, alam ko po, lahat tayo nagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Imaginin po nyo ngayon, katulad ng nangyari kay Lazaro at sa mayaman, yung isang pulubi. Diba, si Lazaro at yung mayaman. Diba? Yung pulubi si Lazaro, namatay silang parehas, diba? Paano kung gano'n ang mangyari? Pakita sa iyo na ikaw ay nando doon, kapiling mo, nandun ka sa paraiso, nandun ka sa kaginhawahan, kapahinga, tapos makita mo yung nanay, tatay mo, andun miyak, anak! Paano kaya kung gano'n? Isipin mo, di ba? Kasi alam niyo, para sa akin, ay sabi ko, kaya ang panalangin ko, Lord, bago mamatay man lang yung mga mahal ko sa buhay, makakilala sa Panginoon. Kasi iyan po ang pag-asa natin. Before na mamatay po yung magnanakaw na nasa kanan niya, bago sila namatay, ang sabi nga niya, Jesus, alalahanin po niyo ako. Ano sabi ni Jesus Christ? Bumaba ka dyan. Mag-born again ka muna. Umating ka muna ng kapilya. Magbayad ka muna yung kasalanan mo. Hindi. Ang sabi niya, ngayon din. Kaya nga sa mga naghihingalo, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na born again kayo. Sabihin nyo, tatay, nanang, kailangan mo si Jesus Christ. Kaya mo ba yun? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Pag sinabi mong hindi kaya, talagang hindi mangyayari. Kasi yung sinasabi mo, yan ang pananampalataya mo. Kaya pag sinabi mong hindi mo kaya, hanggang ngayon, hindi mo makakaya. Pero ako, sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Patawarin mo ako, tulungan mo ako. Kaya pag ako po ay tinatawag, inaalihan ng demonyo, may sakit, nagpe-pray ako sa sarili ko. Lord, gabayan mo ako. Siyempre nahihiya rin ako. Kaya nga labanan natin yung pita ng laman. Kaya nga sabi, huwag niyong paglaanan. Sabi nga dito, tularan natin si Kristo, mamuhay tayo ng pag-ibig. Bakit? Si Kristo, tularan natin ng Panginoon. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Nahabag siya. Tinulungan niya yung mga tao, tinuruan niya. Di ba? Saan natin ginugugol ang ating sarili? Paghahanap buhay. Saan pupunta yan? Mawawala na yan. Basahin mo ang chapter 3 ng 2 Pedro. Matutupo ka lahat ng bagay sa mundo. Hello? Pero hindi ko sinasabi ngayon, makabili ka ng kotse, tamasahin mo yung kotse mo. Pero yung kotse mo, gamitin mo sa ministry naman. Magpuro sa sariling lakad. Hello? Kanya ba kayo? Si pastor naman pala, bibili ng kotse, ministry lang pala. Hindi! Gamitin mo na isa sa ministry. Ngayon yung kotse mo, pumunta ako kung saan. Walang problema, punta ka ng Baguio, magbakasyon ka doon. At least kami, nagpunta ng Baguio, nag-share ako ng salita doon. Ng salita ng Diyos doon. Dala ko yung one verse. Di ba yung one verse? Yung, di ba, life and death, di ba? Yung card na ano. Dala ko po yun. Punta kami sa isang park. Nabigay ako doon. Sa umuulan, siyempre yung mga crew doon, di ba, yung nagsasalita doon, mga bata, mga kabataan. So natibon kami sa isang lugar, tapos binigyan ko, tapos nag-share ako. Bago kami nag-share, sabi ko, tanggapin si Jesus Christ. Tanggapin si Jesus Christ, may umiyak pa nga eh. Pero sabi ko, minsan lang tayo makikita, maghanap kayo ng born again Christian na church sa lugar na ito. Kaya pa niyo yun? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Lagi mo sasabihin, kaya mo. Dahil kasama mo si Kristo, hindi mo makakaya yan. Kaya nga, nasa liwanag ka, sabi ng Pilipos, chapter 4, verse 13. Di ba? Di ba? Ang lahat ng bagay mapagtatagumpayan ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Kinukot natin yan, pero natutulog ka pa rin. Hello? Bakit? Hindi mo pinamumuhay. Tama? Kaya mahirap gisingin ang gising. Nakikristo na, pero natutulog pa. Gising na siya, pero, di ba? Kaya yun po yung problema. Kaya nga sa discipleship, ang lagi pong pinagtutunan niyan, bakit ka hahayo? Bakit ka mangaral? Yung why. Napakahalaga po yun. Yung why, masagot mo. Tinanong ko po yan sa prayer meeting ng Matimbo. Sabi ko sa kanila, naniniwala ba kayo may impyerno? Kasi marami silang tanong eh. Kailangan mangaral, kailangan ganito, kung tinanggap mo. Pero yung konkreto, na kaya ka hahayo, dahil may impyerno at may langit, na sinasabi ng Bible, ang mga kasalanan ay pupunta sa impyerno kapag hindi nagsisi at tumalikod sa kasalanan at hindi nanumbalik kay Jesus Christ.
Di ba? So may impyerno, may kahatulan na. Ang mga makasalanan. So why? Bakit? Bakit mo gagawin to? Bakit ang tatay mo lagi may pag-pray? Bakit ko iiyak ang tatay ko? Bakit ko iiyak ang kapatid ko? Sa panalangin para sila maligtas. Kasi dahil sinabi ng Bible, 1 Timoteo chapter 2, di ba? Lahat ng panalangin niya pamanhik, pasalamat sa lahat ng tao. Kaya din naman namamahala para, kasi ito ang ibig ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. So ang prayer nakakapagligtas. Kasi tutugunin niya ng Diyos. Kung totoo po tayong may pasanin, may pag-ibig, tumulad tayo kay Kristo, nagpe-pray tayo, hindi dahil sa naiinis tayo sa tatay natin, gusto natin mabago ang bahay natin, hindi po. Ipag-pray mo siya dahil ayaw mo siyang maparusahan sa impyerno. Hindi po yung sarili mo pa rin. Para maayos ang pakitungo niya sa akin. Para maganda yung aming presentable, yung aming buhay. Hindi gano'n. Self pa rin yun eh. Laman pa rin yun eh. Dapat spiritual. Kahit na nakakadiri na, kahit na para bang sinusuko na ng baryo yung kamag-anak mo, ipag-pray mo siya hindi dahil sa nahihiya ka sa ginagawa niya, kundi naaawa ka sa kanya dahil pupuntahan niya impyerno. Diba? So, yun po yung bagay na kumisan, kaya po ako sa sarili ko, nalalabanan ko po yung takot. Kasi lagi ko naisip yun eh. Paano kung pagtalikod namin namatay na siya, hindi ko nasabi si Jesus Christ ang kailangan niya? Di ba? Eh sinabi sa Ezekiel, tao, pag hindi mo pinagsabihan ang taong iyan, at hindi siya nagsisi, pananagutan mo yung kanyang, hanapin ko yung dugo niya sa iyong kamay. Di ba? Pero kung sinabihan mo siya, wala ka ng pananagutan kung siya mapahamak. Kaya ako ngayon, wala akong pananagutan sa inyo. Pag sinabi ko na ito. Tama? Ang pananagutan ko ngayon, sarili kong buhay. Amen? Pagkatapos ito, ano gagawin ko? Kaya nga po, napakahalaga po, yung tayo po ay laging mamuhay sa liwanag. Pagariin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Yung Efeso chapter 5, verse 15 to 16, tingnan nga po natin. Lalo po sa panahon ito, na sinasabi natin malapit na dumating ang Panginoon, ang dahil ng pagbabago, sabi sa 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay kayong tulad ng matatalino, di tulad ng mga mangmang. Kaya masakit po ito na matatalino at mga mangmang. Kaya nga po kung sasabihin po sa labas ito, naku po, makamasuntok pa tayo. Sabi nga, bakit? Matalino ka ba? Dito po ang tinuturing na matalino ay tumusunod sa salita ng Diyos, kay Jesus Christ. Pero yung mga mangmang, binabaliwala ang Bible. Yun po ang turing po sa sinasabi dito. Kaya nga masakit, di ba? Matalino, mangmang. Gamitin ninyo ang lubusan gamitin nyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sa iba nga, samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon, makagawa kayo ng mabuti sapagkat masama na ang takbo ng panahon. Sa ibang salin po yun. Sa verse 17, sabi dito, huwag kayong maging hangal. Tingnan nyo, hangal naman ngayon. Kanina, mangmang. Ngayon, hangal. Sa halip, unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ko po ito pinagdidiinan sa mga baguhan kong asawa ko nagsishare sa bahay-bahay. Pero tayo po ngayon, bahagi po ng discipleship, kung ikaw pa yung mananampalataya, bahagi po ito na dapat maintindihan mo na ikaw ay matalino ngayon dahil sumusunod ka kay Kristo. Ngayon, pag ikaw ay hindi sumusunod kay Kristo, ang tawag sa iyo ay ano? Hangal, mangmang. Alam ko, naintindihan niyo ako. Verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Nangyayari ba yan? Kahit po mananampalataya, bumabalik at bumabalik pa rin sa kanyang dating ginagawa. Iyon po ang tawag doon ay kahinaan. Kasi po, pinaglalaanan niya ang kanyang laman. Lagi niyang iniisip, nakakahiya kay dapat naman, masaya ako. Diba? So, yun po yung makalaman. Kaya wag natin paglaanan ng pita ng laman. Kaya dito po tayo magtapos. Tumayo po tayong lahat. Sa Galatians chapter 5, ayan, tumayo po tayong lahat. Dito po tayo magtapos. Chapter 5, verse 19 to 21. Ito po, tingnan po niyong mabuti. Kung paglalaanan mo ang laman mo, ano ba yung pita ng laman? Sabi po dito,
19 to 21. Hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagagalit, at kasakiman, pagkapikampi, at pagkabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at ibang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw'y mananampalataya na at ikaw'y natutokso dito, isa lang po ang dapat niyong gawin. Kung ikaw'y pinapalo, bumalik ka sa Panginoon. Kung ikaw'y nakita mo na ang kasalanan kaagad iyon, sinabi sa iyo ng Holy Spirit, humingi ka agad ng tawad. Iyon po ang provision na binibigay sa atin ng Diyos. 1 chapter 1, verse 9. Pero yung mamuhay ka, after natanggapin mo si Jesus, namuhay ka patuloy sa kasalanan, questionable po yun. At medyo may danger po doon. O maaaring tunay mong tinanggap si Jesus ng una, kaya ngayon hindi ka na sumusunod, kaya ngayon ang buhay mo hindi mapagpala. Meron dumating na pagpala, walang nangyayari, hindi ka masaya, magulo pa rin. Ang kaligayahan mo na lang ay yung panandaliang aliw na ginawa mo o self-effort. Pero yung kaligayahan galing sa Diyos, tapos na ang gawain, tulog ka na, kinabukasan, masaya ka pa rin dahil nalulugod ang Diyos. At ito po ang napakalaga sa verse 24 ng Galatians chapter 5. Ang sabi doon, at ipinako na sa krus ng mga nakapag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang mga masamang hilig nito. Sa iba po yan, pinatay na. Kaya sabi ko sa inyo, ikaw po yon. Kaya mo. Dahil ikaw ay nakipag-isa na kay Jesus Christ, kaya lang kulang ka pa sa kaalaman at kulang ka pa sa pagpapasya. Wala kang mapagpasyahan na tama sa iyong buhay dahil kulang ka pa sa kaalaman. Kaya mag-aaral ka na sa salita ng Diyos, magpaturo ka na sa salita ng Diyos, bandang huli, tingnan niyo po. Isa ka na sa taong nag-aakay ng mga kaluluwa sa liwanag, hindi sa kadiliman. Tayo po ay nasa daigdig o sa karagatan ng kasalanan. Ang mundong po ito ay pasama ng pasama sa nangyayari ngayon. Sana po magising na tayo. Darating na po ang maraming pangyayari sa mundo na ngayon lang po natin uli naranasan. Kasi nung panahon pa, di ba, marami nang naranasan. World War I, World War II. Ngayon, sinasabi nga baka possible, huwag naman sanang pumutok ang World War III. At yung sinasabing kahirapan, hindi ko po masasabing hindi mangyayari sapagkat nakasulat sa Bible. Pero ano po ang ginagawa natin ngayon? Dumaan na ang pandemya na pangungusap ng tao, ng Diyos sa tao. Anong ginagawa natin ngayon? Balik ulit sa dati. Normal na uli. Saya na naman. Baliwala. Ba't ako magbabible? Binabaliwala yung mga babala ng Diyos. Tandaan natin, sabi nga kay Sacerdote Eli, pinabayaan mo ako, pababayaan din kita pagdating ng panahon. Paano kung tayo pabayaan ng Diyos na mapunta sa impyerno? Sana po wag na. Naniniwala naman po kung hindi mangyayari yan kung tunay tayo natin tinanggap si Jesus Christ. Paalala ko lang sa iyo mga kapatid, kung gusto mo magtagumpay ka sa buhay, hindi po yung marami ka lang pera at marami kang naabot na posisyon o nagawa mo sa buhay, kundi yung marami kang kaluluwang nadala sa Panginoon. Opo. Para sa akin, iyon po ang pinakamahalaga. Pero hindi ko sinasabing hindi ako nagnanasa ng mga bagay sa mundong ito. Nagnanasa ako sa mga bagay sa mundong ito para gamitin ko sila. Para bahay ko, pinagawa ko. Para naman pag ako natutulog ngayon sa bahay namin, at least medyo ginawa ako. Hindi na ako natatakot na mabubulok yung aming bahay. Di ba? So lahat naman bagay pwede ibigay ng Diyos. Huwag lang natin pabayaan ang inuutos ng Diyos. Dahil malapit na dumating ang Panginoon. Yung maliit na magagawa mo ngayon, kontribusyon para mag-aakay ng kaluluwa, malaking bagay po yan sa harapan ng Diyos. Dahil tiniis niya ang hirap, inalay niya ang kanyang sarili na ipako sa krus para sa inyo.
Para saan po yun? Para sa kasalanan natin mga tao. Tapos wala tayong gagawin. Kahit maliit na bagay, kahit mag-pray, panalangin po natin. Kaya nga sabi sa Bible, kung hindi mo ito naunawaan, paunawa ito ng Diyos sa iyo. Hilingin mo sa Diyos. Hilingin mo sa Diyos. Ginagawa ko po yan. Sabi ko, Lord, nung ako'y mahinto sa ministry, kahit isang kaluluwa lang, Lord, kahit isang kaluluwa lang, ibalik mo ako. Totoo po yan. Nung bumalik po ako, isang pamilya po yung nakuha. Hindi po ako nag-iisa. Grupo po kami. Sumama ako sa grupo na nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya malaki ang magagawa mo ngayon, kapatid, kung saan ka naroon. Sa iyong marketplace, sa eskwelahan mo, sa bahay mo, sa baryo mo, saan ka ba naroon, sa barkada mo, sa kaibigan mo, sa chat mo. Marami kang magagawa ngayon. Higit pa sa magagawa namin. Hindi ko na may babalik yung dati naming panahon. Yung panahon nyo ngayon ang mahalaga. Sa panahon nyo ngayon ang mahalaga, kaligtasan ng kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Tulungan mo po kami, O Diyos, na magawa namin kung ano ang nararapat namin gawin, lalo na po ngayong malapit na dumating ang araw ng paghuhukom. Opo, hindi po namin alam kung kailan. Pero pinababatid mo na, pinakikita mo na, ipinararanas mo na sa amin ngayon na totoo ang iyong salita. Lalo na po sa nangyayari sa iyong bayang Israel, na ito talaga ang palatandaan ng huling panahon. Kaya, O Diyos, gisingin mo ang bawat isa. Na kami ngayon na nauna na nampaltay sa iyo ay gagamitin mo. Gusto mo na kami ay magamit mo para magsalita sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo na mayroong Diyos na namatay sa krus at yan ay si Jesus Christ nang siya'y nagkatawang tao. Siya'y nilibing 3 araw ay nabuhay na muli at siya'y makisalangit at siya'y nabubuhay ngayon magpakailanman doon sa kaharian ng langit. At lahat ng sa kanya'y naniwala, sumampalataya, tumanggap, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at sigurado na tulad ng kanyang pangako, dadalhin niya kung saan siya ngayon naroroon sa kaharian ng langit. Kaya, O Diyos, buksan mo ang bawat isa sa amin na nabubuhay kami hindi para sa pangarap namin, hindi para sa papakita sa mga tao na kami ay kaya namin ang ganitong bagay dahil kami born again. Hindi po yun ang nais mo. Ang nais mo, O Diyos, ay ipakita sa mga tao na si Kristo ang tigapagligtas. At isusunod mo naman at pakikita mo sa aming pangangaral upang patunayan na totoo kami, i-bless mo ang buhay ng bawat isa. Yun po ang patotoo na sinabi mo, Lord, gisingin mo kami na hindi po dapat unahin namin ng mga material na bagay. Pero Lord, kailangan namin ang mga bagay nito para maipagpatuloy po namin. Kaya ako humihiling, O Diyos. Lord, yung gawain po sa Matimbo, makabili kami ng lote doon. Lord, yung ito pong church na ito, Lord, mapagawa po namin yung balcony. Lord, mapa-aircon namin kung kailangan, O Diyos. Yung room ng mga bata, mapa-ayos namin, O Diyos. Aba, yung up and down na room ng mga bata, maayos po namin para po sa iyo, O Diyos. Lord, hindi kami nangangarap na makilala ng ibang tao, kundi magamit mo kami para sa pagligtas ng maraming kaluluwa. At Lord, sa mga baguhan na rito, Panginoon, lagay mo sa kanilang mga puso, Panginoon, na sila'y pinili mo, sila'y hinirang mo, katulad naming nauna sa kanila. Nanais mo rin na sila'y gamitin mo, una, sa kanilang tahanan, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kaibigan, upang ang mga kaluluwang hindi pa kumikilala sa iyo, masabihan po nila. Bigyan mo sila, Ama, ng lakas ng loob. Maging sa mga datihan hanggang ngayon ay nasisiraan ng loob, nangihina, natututok po sa maraming alalahanin sa buhay na ito. At ang totoo po ay kailangan naman, O Diyos. Kaya ako po'y dumadalangin, financially, spiritually, materially, i-bless mo po ang bawat isa. Yung mga estudyante po, Lord, kailangan nila abound sa araw-araw, lalo po sa panong ito. Lord, kailangan po nila makatapos. Nagdideklara na po kami, makakatapos po silang lahat. I-bless mo ang kanilang tahanan, ang kanilang mga magulang. Anong po yung means o pinaggagalingan ng kanilang kabuhayan? I-bless mo po sila.
Yung mga naghahanap buhay, Lord, salamat po sa mga hanap buhay. Sa mga work from home, hanggang ngayon ay nagaganap. Salamat po sa mga negosyo na pinagpapala mo at marami pang pagkapalan dumating sa kanila. Lord, yung mga naghahanap ng trabaho, makakita po sila ng trabaho. Ma-promote po sila, magkaroon ng magandang pasweldo, Diyos. Lord, yung mga mahal sa buhay nasa abroad, nasa mga OFW, Lord, i-bless mo po sila, ingatan mo sila, lalo sa panahon ito, Diyos. I-bless mo sila spiritually, materially, financially. At Lord, lahat ng ito ay iyari namin sa iyo. Hindi lang para sa aming sarili. At doon ko sa nakakulong sa mga sama ng loob, galit, kawalang pagkapatawad, kaguluhan. Hanggang ngayon po, mayroong pang pag-aalinlangan, katakutan sa buhay. Mga bagay na hindi malimutan na nakaraan, mapait na nakaraan. O Diyos, tulungan mo po kami. Marami po sa amin nangangailangan ng tulong. Yung tulong mo, Diyos, ng pagkapalaya. Sa pamagitan ng dugo ng banal ng Panginoong Hesus, O God, inaangkin po namin ang iyong pagkapalaya, ang iyong pagpapatawad sa bawat isa amin. Ayusin mo po ang aming mga tahanan, yung mga sirang puso, i-heal mo po kami, Panginoon. At Lord, yung mga physically, meron pong karamdaman, Brother Lito Villaperte, sa lahat ng may mga karamdaman, maging sa Matimbo, dito po sa San Pablo, maging sa Tabang, sa Pulilan. Panginoon, lahat ng mga kapatid na kumikilala sa iyo, pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman. Si Kabita, Lord, salamat po, patuloy mo siyang pagpalain. Si Kadani, Lord, lahat po ng may mga karamdaman. Maging ako na yung lingkod, O Diyos, lahat kami, may mga diabetes, hypertension, lahat po, O Diyos. Pagalingin mo po kami, palakasin mo kami, at gamitin mo po kami ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng ito. Salamat sa iyong mensahe, salamat sa iyong salita. Salamat sa lahat ng tumatayo dito na nagpapahayag na iyong salita. Salamat po sa lugar na ito na ginagamit mo, Diyos, upang maraming mga tao ang maturuan ng iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen and amen. God bless you and God bless you.